Welcome back to this channel. Maraming opinion ang lumalabas sa usaping bayaran ba ang mortgage ng maaga or yung extrang pera na yan ay i-invest na lang sa property or sa shares. Kabilang grupo sinasabing it is wiser to invest because of the tax benefits, the power of leverage. Me as a property investor myself, with a portfolio of residential property and then portfolio of shares, tama naman yung sinasabi nila, you can make money out of investing and create wealth. Ang kabilang grupo, yung sinasabi naman nila yung the peace of mind of being mortgage free, the freedom na wala kang utang na ibibigay sa iyo, and you cannot discount that. So kung ako ang tatanungin ninyo, ano ang mas magandang strategy, kung babayaran bang mortgage na maaga or mag-invest, walang tamang sagot, dahil kayo na nanonood sa video na ito ang makakapagsagot kung ano ang nararapat sa iyo at sa pamilya mo. Last year, bumili kami ng property dito sa North Queensland, our principal place of residence. Yung property namin before sa Melbourne ay aming pinaupahan at naging investment property namin. And in the last year, from 2023, May 2023 to now, July 2024, time of recording this video, we paid extra on top of our monthly amortization. We paid an extra 50,000 towards the principal. Ang iba magtatanong, di ba property investor ka, Roma, bakit mo binayaran ang mortgage? Maaring magamit mo pa yung 50,000 na yan to buy another property. At yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ang title ng video na ito, Why I'm Paying Off My Mortgage Early instead of investing. Ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. So, 10 dahilan ang bibigay ko sa inyo. Bakit ngayong 2023, 2024, and maybe a few years pa after this, ay ang focus ko ay pagbayad ng mortgage instead of investing. Unang reason dyan is saving for retirement is much easier if you pay off your mortgage. Dito sa Australia, ang average mortgage is 626,055. Ang average interest rate July 2024 is 6.27%. So ang average repayment dyan monthly is 3,863. So gumawa ko ng konting calculation using Money Smart compound interest calculator. And in-assume ko na, what if nabayaran ko kagad ang mortgage ko ng 5 years? So maaaring sa 2028 o 2029 pay off na yung mortgage ko, and I decided to work sa next 15 years pa after paying off my mortgage. So ang repayment, nabanggit ko kanina na 3,863, nabayaran ko in 5 years. So wala na akong mabayarang mortgage, pero tinuloy ko pa rin as if na nagbabayad ako ng mortgage, pero ini-invest ko na siya in the next 15 years sa time na magre-retire na ako, if I retire at the age of 60. Alam nyo ba, kahit nasa ASX 200 ko lang siya ilalagay, in the next 15 years, yung mortgage na repayment na ininvest ko instead na binayad ko sa mortgage ay magkakaroon o magiging 1,488,982. Diba? Medyo malaki rin na pera. So after 15 years or after paying off that mortgage and invest in the next 15 years, meron akong fully paid na bahay, and then meron akong 1.4 million on top of what we have now. Pangalawang reason, decrease annual living expenses. Check nyo yung budgeting ninyo. So maaring 50%, ang iba 60 or 70% ng kita ninyo ay napupunta sa mortgage or pambayad sa bahay na binili ninyo. So imagine your life. Close your eyes and imagine life without a mortgage. So ang laki ng binaba ng living expenses natin. So ang magiging next na biggest expenses na lang natin is maaaring yung food at maaaring yung car or pag-aaral ng mga bata. What if that mortgage repayment is channel mo, di ba? Sa mga anak ninyo, makapaghanap ng magandang schools or maaring activities, di ba? So because you reduce that annual living expenses. Pangatlong reason, we increase our net worth. Karamihan sa atin ang dumating dito sa Australia, maaring nag-umpisa tayo na negative ang net worth natin. So pumunta kami rito, umutang para makapunta sa Australia, di ba? Yung baon natin. So negative ang net worth natin. If you buy a property
pay it off, yan ang net worth mo, ano. So kung ang value ng property mo is 800,000 at wala kang utang, your net worth is 800,000. So other hand, no, kung ang value ng property mo is 800,000 at ang utang mo is 700,000, ang net worth mo is 100,000 lang. So kung fully paid ang bahay, assume natin na mag-appreciate siya ng 10%, so that 800,000 will become 880,000. Your net worth will increase din, ng 80,000 kasi walang utang na pinag-uusapan. Pang-apat na reason, no, you save in interest, no. Sa average na loan natin na 626,055, I ran calculation using a Commonwealth Bank mortgage calculator. Kung babayaran mo yan in 30 years, ang total interest na babayaran mo is 764,581. So 626,000 mo na utang on top of that, di ba? So ang total na babayaran mo in 30 years is 1,390,636. Kung babayaran mo yan ng mas maaga, for example, binayaran mo siya ng 5 years, you will save a lot of interest. The money you save in interest, no, is also the money you earn. Number 5, reduce yung stress, no. Ewan ko sa inyo, pero yung mortgage repayment natin sometimes will create a bit of a stress sa atin, especially kung iniisip mo paano kung wala ka ng trabaho. I'm running an accounting firm now, so I own a TaxSmart cafe. From time to time, iniisip ko rin na what if, di ba? Maaring maganda ang negosyo ngayon from 2021 up to now, no. So, pero nasa likod ng mind, what if, di ba? Hindi na kami tangkilikin ng aming mga kliyente. What if I made a wrong business decision? What if nawala itong negosyo ko sa akin, no? Kung wala akong mortgage, maaring it will reduce my stress, no? Kasi wala akong binabayarang utang. Number 6, we'll have more fun, we love traveling. We want to go to the Philippines to meet my mga kapatid ko, mga kamag-anak. May marami pa kaming lugar na hindi napupuntahan. So imagine, no, yung 3,863 na average loan repayment natin, pwede natin binabayaran niya. There's a lot of money na pwedeng i-allocate natin to have more fun. Number 7, ownership pride. Bago yung suburb na or yung estate na pinagbilhan namin ng property, so maaring 99.99% puro utang. Ang mga kapitbahay namin dito, may mga utang pa sila, no. So every time I drive, no, pag park ko, makita ko yung bahay ko, sabi ko, in the next 3 or maybe 5 years, what if fully paid ko na ito, no? Yung minsan nakatayo ako sa harap ng bahay namin, mababayaran din kita very very soon. And that's the yung ownership na pride natin, no, na to own it, yung hawak mo yung titulo natin na fully paid ang bahay mo, Number 8, design a new lifestyle. So kung wala kang utang, maybe, di ba, mag-reduce ka ng time sa work mo, change career, volunteering, di ba? Ang daming pwedeng gawin, kung nawala yung pinakamalaking expenses natin. Dito kami sa area na maaring ang dami ng retired, no? Parang nakita ko yung future me, no? Na dahil wala ng mga mortgage sa mga yan, no? Ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng i-enjoy sa buhay. At kung wala tayong mortgage, maaaring magawa na kaagad natin ng maaga kaysa antayin natin yung matanda na tayo, no? Number 9, never worry about interest rate. It's a big news sa atin dito sa Australia every month, di ba? Pag may meeting yung Reserve Bank natin, no? Tumaas ang interest rate, ni-retain ang interest rate, bababa yung interest rate. Kung wala kang mortgage, wala ka nang pakialam sa news na yun, Hindi ka na natatakot, no, na tataas na naman ang interest rate next month, no. Siguro yan yung dahilan bakit gusto ko rin na bayaran kagad ang mortgage namin. And then number 10 is easier path to financial independence. With a reduced living expenses, yung pera na kinikita natin is pwede natin ma-allocate for investment kung wala ka na binabayaran, a lot of me time para sa sarili mo, or you can actually financial independence, diba, yung hindi ka na nagre-rely sa major source of income mo, or you can live for a few months or years, no, without relying on that employment income natin. Kung wala kang mortgage, maaaring makapag-ipon tayo and then makapag-retire tayo ng mas maaga din, So sa tingin nyo, tama kaya ba ang decision ko to pay off the mortgage? Mag-comment nga kayo dito, no? Or kayo,
Ano ang plan ninyo? Bayaran ba ang mortgage or mag-invest? Kung isa doon ang pipiliin nyo, hindi naman mali ang gagawin ninyo. So, kung may natutunan ka sa video na ito, hit like or subscribe, no? At kung may mga kakilala ka, kaibigan na maaaring mag-benefit sa video na ito, i-share mo ito sa kanya. Kita-kita ulit tayo next week.